hours later. Hey guys, and welcome back sa ating channel. For today's video, kakagaling lang namin sa kakadrop ko lang muna kay Alexi dito. Lumabas na kami kanina kasi kanina pumunta kami sa aesthetic clinic. And speaking of aesthetic clinic, my God, nga pala guys, hinay blood ako doon ng siyam-siyam. Tumaas talaga ang presyon ng dugo ko at ang puso ko ay talagang kinalma ko na lang. Imagine guys, dumating ka, alam ko late ako ng 28 minutes kasi ang appointment ko is 1 p.m. So pagdating ko doon sa reception sa entrance nila, walang tao. So umikot ako, tapos may sumilip ako, wala akong nakita, pero parang yung isang babae, nakita niya siguro ako. So bumalik ako doon sa upuan ko, naghintay ako. Tapos maya-maya may dumating na babae. Alam mo, sabi ng anak ko, yung anak ko minsan lang to mag-comment sa Alexi, talagang yung face niya guys, bitch face. As in talagang, na kasama pa ng pamamaganya ng nguso, di ba? Parang, alam mo, hindi yun dahil sa nguso niya eh. Pero yung attitude na pinakita niya, yung aura niya pagdating niya doon, hindi man lang siya nagsabi na, "Hi ma'am, good morning, welcome to," ganon. So hindi ko alam kung receptionist ba siya, hindi ko alam kung sino siya, kung kliyente ba siya doon, or magpapatreatment din siya. Nung nakita ko umupo siya doon sa receptionist na table, so magkasalta ako, nung tumingin ako sa kanya, bigla niya sinabing yes. My God, the nerve! Parang, hello! So parang ako nagpipigil ako, pero parang back in my mind, talagang, ano ba to, parang bastos naman niya, parang, ano pala siya, dito pala siya nagtatrabaho, tapos ganun siya makatanong sa akin. Tapos sabi ko, "Ay ma'am, ano po, for follow-up po, second session ko po, ganyan-ganyan." Di okay na, ganun-ganun siya, computer. Tapos biglang umalis. Saglit lang tatawagin ko lang, ganyan. Tapos para mga 15 minutes na kami nakaupo doon. Hindi ko alam kung naghihintay ba ako, or ay no naman na maghihintay ako, pero hindi ko alam kung ilang minutes ba ako maghihintay, or walang any word. Diba kung kayo nasa position ko, walang any word guys. So, ang ginawa ko, dahil mga 15 minutes na kami nag-wait doon, na wala kaming alam, so, pumasok ako doon, nakita ko siya. Sabi ko, "Ay, excuse me, ano po ba, maghihintay po ba kami? Pang ilan po ba ako sa queue?" Something like that. Tapos biglang sinabi niya na, basta may sinabi siya sa akin na word na, "Late kayo." Ayun, "Late kayo ganyan, maghintay kayo." Sabi ko, so parang nagpantig na ako. Nagpantig na yung pakiramdam ko. Pero teka lang guys. Wait, kasi baka dumating yung ate. Kasi ang puso ko biglang, dumudugo-dugo. Re-relax ako. Aalis muna ako, magpapagas ako kasi baka madaanan tayo ng RTA para makalma ako. Hindi ako pwedeng stress. So ayun na nga guys, dito tayo sa pagasan. So while nag-waiting tayo, so nandun ako. So nagpantig yung aking tenga. Kahit sino naman magkasabi na dahil late kayo, parang ni-reason out mo agad yun. Actually, alam ko naman na late ako. I was about to say that I'm sorry I'm late, pero yung bitch face mo na yon at bigla ka na umalis nung after ko magsabi na follow up ng second session ko, wala akong chance para makapag-usap. Ibig sabihin, ayaw mo makipag-usap. So, ang sabi ko, so ganon, dahil late ako, ganyan mo ako ititreat. Actually, hindi ko nga alam na dito ka nagbo-work eh. Ni pagdating mo dito, nung nakita mo kami nakaupo dyan, ni hi, ni ho, ni hello, wala man lang na, "Ma'am, welcome to," ganon. Ayoko lang sabihin yung name nila eh. Wala man lang ganun. Tapos biglang nung nandun ka nakaupo ka sa reception, nalaman ko na dito ka nag-work kasi ang tanong mo sa akin, yes. Tapos nakipagsagutan siya sa akin, guys. Eto guys, pakinggan niyo yung part ng video. Ayan, pakinggan niyo. Entrance mo, hindi ka man na nag-hi. Grabe, nakakapang taas ng dugo. My God! The nerve of that girl! Tapos ayun na nga, sabi ko sa kanya, tapos tinalikuran niya ako, pero nakikipagtalaktakan talaga siya sa akin. Sabi niya, "Ikaw nang late, ikaw pagalit." Sabi ko, hindi ako galit dahil sa kung ano pa ba, nagagalit ako dahil sa attitude mo sa akin, tapos sasabihan mo ako ng ganyan, porque late ako, ganyan mo ako ititreat. Tapos sabi ng isang kabayan doon, isa daw siya sa may-ari, blah blah blah, something like that. Sabi ko, dapat nga, kung isa siya sa may-ari nito, dapat may mas modo siya. Ano pang i-expect niya sa mga ibang tao niya dito kung ganyan ang ugali niya? 10% of the company daw ay isa siya sa may-ari. Nalaman ko sa isang kabayan doon. At nalaman ko din na marami ng tao nagko-complain sa kanya dahil sa ganyan niyang ugali. Tapos sa inis ko talaga, sinabi ko sa kanya, okay, sabi ko sa kanya, anyway, naka-video naman ang lahat. Kahit tignan nyo ang CCTV nyo kung paano ako tinarato ng babaeng niyan, makikita nyo kung bakit ako nagalit. Ginanong ko talaga. Tapos siguro na-realize niya na na hindi naman ako naglabas ng camera, pero na-realize niya, siguro lumapit siya sa akin. Hindi ko na siya pinansin, hindi na ako nagsalita kasi ayokong kumulo na naman yung dugo ko at ayokong mag-react. Sabi niya, "Ma'am, pasensya na, ko na lang dito,
compensate ko na lang po, bigyan ko kayo ng free na, na treatment, something like that. Alam, sa totoo lang, gusto ko nang umalis doon. Pero right ko kasi nagbayad ako doon ng cash kasi sinabi ko sa kanya kanina, alam mo, sa totoo lang, hindi ako nagbayad dito ng credit card or tabi. Nagbayad ako dito ng cash tapos ganyan mo ko tratuhin. Talagang ginanon ko talaga siya para alam niya. Alam niya kung sino yung ginaganon niya. Kala naman niya, ako pumunta ako doon, Ay, naku, na-blood talaga ako. Alam niyo guys, need konting courtesy, konting kindness, wala man lang. Okay, sana kung late yung customer mo, pwede mo sabihin, ma'am, pasensya na late kayo, medyo may nauna po sa inyong client. Kasi maintindihan naman siguro yun ng customer niyo kasi alam niya na late siya. Pero yung bibigyan mo siya ng attitude na ganun, aba, hindi maganda yun. Talagang may maiinis talaga sa'yo na na customer. Lalo na't ikaw pa pala may isa sa may-ari niya, tapos ganyan ka makipag-deal sa client mo. Ay, naku, ewan ko na kami mararating ka, girl. Grabe talaga yung stress ko. Kahit yung anak ko, sinabi niya na talagang, iba daw, wala daw customer service yung babae na yun. Imagine mo, actually, ayoko nakakita ng ganun si Alexi kasi, alam mo yun, dapat maging best example tayong matatanda. Pero wala nakita ng anak ko kung paano ako tinarato ng babae na yun sa clinic na yun. Anyway, yun lang guys, as in talaga. Pero nung nakausap ko isang kabayan doon sa kayong may-ari, humingi ako ng pasensya. Sabi ko, pasensya na pinaliwanag ko sa kanila. Tapos sabi nila, bibigyan kita ng right, pwede kang magreklamo kasi nga marami na nagre-reklamo sa kanya. At naintindihan na yung part ko. Siguro na-gets nila ang pinanggagalingan ko kasi alam nila yung ugali ng babae yun, ganun na. Kaya nga sabi ko, bakit ganun? Marami na pala siyang complaint pero nandito pa siya. Parang maaalis na rin yata siya sa pwesto or ewan ko kung mag-resign siya or aalis na siguro siya. Kaya siguro, alam mo yun, bitterness siya. Ayan guys, ito na tayo sa Century Mall. Kinuha ko yung eyeglass ko kasi pina-repair ko. Bumili ako ng snacks and coffee. And balik ulit tayo sa bahay. Ihatid namin si Cooper sa school. And diretso naman kami sa dinner. Busy. Dubai, kumusta naman ang traffic? Oh my God, ang init na nga ang traffic pa. So nakuha ko na yung salamin ko na pinagawa ko, and then dumaan lang tayo saglit sa Carrefour. Bumili lang ako ng snacks and coffee, pero medyo matamis yung pagkagawa ni Kuya. Paborito ko pa naman kape to. Anyway, sunduin ko lang sila para ihatid naman namin si Cooper sa school. Ay, pasensya na, rinig yung hangin ng aircon. And then after, diretso kami sa dinner, pero baka daanan muna namin sa Alexi sa DCC kasi after church daan to muna siya kasi 7 o'clock pa yung dinner, yung church niya tapos na ng 5 o'clock. So ayun. A few moments later. Hey guys, ayun, nandito tayo sa Hyatt Hotel sa may Filipino Food Canto Social Restaurant. And in fairness, 45 dirhams lang dito kasama ng drinks at may kasama pang kape. At nangungulot sa akin si Nathan. Say hello! Hello. Hello! Hi! We're waiting for Ate Cassie. We're waiting for Ate Cassie. We're waiting for Ate Cassie now. Wow, what do you want to eat? French fries. The reason why ba't nandito kami is gusto lang ni Ate Lexi i-treat yung ibang classmate niya and ka-churchmate kasi nung nakaraang birthday nila, sila busy sa school. So ito lang yung perfect time nila na mag-together. Kaya pinagbigyan ko na siya. Tomorrow. Hey. Come on na, let's go na. Na-miss daw ni Ate Alexi ang Happy Lemon. Several days later. O, tignan mo naman, naglalakad kami ng malayo. Nakaimusta ako. Naisip ko, hindi pa pala ako nakapag-vlog. Sa ako, madali ko. Grabe, For the laban ng purple. Purple naman, di ba? Oo. So, ngayon takbo na tayo kasi meron tayong shoot sa Tim Hortons. Ayun na. So, ayun na. Everybody's wearing purple. Tim Hortons. Hello guys! Ayan, welcome dito sa Tim Hortons. Dito tayo ngayon sa Dubai Hills kasi may nilaunch sila na bagong flavor. As you can see, naka-purple tayo. So, let's go!
Oh, ayan na nga. Dito na tayo sa Tim Hortons. Sus ko for the pawis. Ang daming tao. Lahat nakaubi halaya. Kasama ko, Mi Marola. Alam, may damit akong ganito. Kung nasuot yung ganyan ko. Twinning kaming dalawa. As in. Diyos ko guys, paano tayo makakapag-vlog ng ganito for the event? So, nag-purple talaga kami, di ba? Pero ang daming tao, as in. So, mag-vlog kami ng ibang, branch, no? Kahit saan branch, kasi hindi talaga makakilos. Sabay-sabay lahat dito dumating ang influencer. Nakakaloka. Okay, taste test. Taste test tayo, guys. Masarap naman siya. Ube na may latte na may ube. Gusto ko para kami pumunta sa Baguio. Hindi ko alam kung paano ko aayusin yung video ko. Hindi ko alam paano siya i-execute. Ang gulo. Mahalungkat mo na naman after 7 years. Oo. Mag-ano ako, gamit ako ng AI. Kaya meron kami dito, pasyente. Collecte. Busy. 3 days later. Grabe, for the madali tayo for medical renewal ng ating visa. So, F676 ang number natin. Waiting lang tayo. Wala. My God, parang kailan lang ganyan na ulit tayo ng ating visa. Thank you, Lord. Why you know so much Tagalog? Kundi. Unti-unti. In the HR, they told me it's only until 1 p.m. That's why I'm surprised. Because 2 years ago, I know you're until afternoon, no? Good thing I called. Otherwise, I'll come tomorrow. Yeah. Got our cravings. Let's go. So finally, nakabili na tayo ng ating cravings for today, ang lava. Sarap kasi yung fries nila. Actually, fries din yung kapon ko. Pero order na din ako ng chicken kasi nga halos same lang yung price. And since nandito na rin ako, lagi kong ina-eye itong Nesto dito. Kasi parang ang ganda. Parang nasa siya ng hotel. So, might as well na nandito na nga tayo. Tignan na natin. Bigyan lang natin ng konting tips. And super full ako, super init. Grabe. Currently, 3:03 p.m. and first meal at ang init. Let's go! Parang wala namang bag. Pero maganda, malinis, malaki. Fairness. Brother. Small plastic only.